Hello, Sir Kira. Tawagin niyo na lang po akong Esme. Gusto ko lang sanang i-share itong unang beses na creepy experience ko. Simulan ko na po. Taga Pampanga po ako. Last year after graduation, nag-apply po agad ako ng trabaho. Call center po ang una kong napasukan, just to gain experience. Nagstay ako doon hanggang sa swerteng napadpad ako sa work from home setup. Bale, ibang company na po yun. May nakapagsabi lang at nagtry ako. And then boom, yun na ang pinagtuunan ko ng pansin. Nung makaipon ako, nag-decide ako na lumuwas ng Maynila kung saan malapit ang ate ko. Tumuloy ako saglit sa kanila. Pero dahil palaging magulo sila ate at ang asawa niya, kumuha ako ng sarili kong apartment para mag-solo. Okay naman po ang lahat. Naging smooth ang paglipat ko sa tulong na din ng kapatid ko. First week ko sa apartment, sobrang busy at sobrang pagod dahil kailangan kong mag-unti-unti ng gamit sa unit ko. Sa sobrang pagod ko nga po, kapag oras na ng tulog ko, talagang nakakatulog agad ako. After a week ko na naramdaman na mag-isa na lang talaga ako at walang ibang kasama. Noong nag-solo na ako, meron talagang pagkakataon na kakausapin ko ang sarili ko. Don't get me wrong, ginagawa ko lang yon kapag meron akong importanteng bibilhin na hindi ko dapat kalimutan. Baka sabihin ng iba dyan, naglista na lang dapat ako. Naglilista naman ako nun. Ang kaso po, most of the time, nakakalimutan ko din yung listahan ko sa bahay. Kaya tinanggal ko na. Hindi din ako nagno-note sa cellphone dahil ayoko ng madaming hawak at madaming dala. Kaya ang ginagawa ko, sinasabihan ko na lang yung sarili ko ng malakas kung ano-ano ang importante kong bibilhin. Ganyan din kasi ako noon mag-review ng school days. Kailangan parang kinakausap ko yung sarili ko para ma-recall ko. So back to the story. Nung minsan gawin ko yon, bigla na lang bumukas yung pinto ng unit ko. Hindi ko masyadong inintindi yon kasi may papasok na bagyo nun at malakas talaga ang hangin sa labas. Kaya inisip ko na lang, hinangin lang yung pinto ko. Fast forward. Nung gabi na yon, sobrang pagod at puyat ako dahil hindi ako nakatulog nung umaga. Antok na antok ako habang nagwo-work ako. Papikit-pikit na talaga ako nun. Pero inilaban ko talaga. Nag-decide akong magtimpla ng kape. Kaya nagbukas ako ng ilaw. Pero sa part lang ng kusina. And for some reason, may nakita ako sa peripherals ko na maitim na kung ano sa harap ng pinto ko. Kaya naman binalikan ko agad ng tingin yon. Pero wala na. Grabe yung chills ko nun from my back. Kaya after kong magtimpla ng kape, paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko at vinoice out ko talaga na guni-guni mo lang yon, Esme. Paulit-ulit talaga. Then nagplay ako ng Christian songs na medyo mahina. Saka ako nagpatuloy sa trabaho ko. At one point, nakaidlip ako. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero nakaupo lang ako noon. Tapos nakapikit. Tapos alam niyo yung bigla-bigla ka ding napadilat. Kasi nga nagwo-work ka. Ganon. Bigla akong napadilat at nagising. Pero hindi ako makagalaw. Maski yung mata ko, nakatingin lang sa monitor na nasa harap ko. Nagpanik ako nun. Kasi baka kung anong sakit na pala yung nararanasan ko. Pero mas lalo akong nagpanik nung may nakikita ko sa peripherals ko na anino na unti-unting lumalapit sa akin. Sa takot ko, napapikit ako. Tapos unti-unti kong nadinig na nag-play ng bagong kanta yung Christian song na pinapakinggan ko kanina.
kaya napadilat ako nun. And thankfully, nung lingunin ko yung sa may pinto, wala akong nakitang iba. Hindi na ako nakapagtrabaho ng maayos nun kasi sobrang takot na takot ako. Pagkatapos ng work hours ko nun, nag-ayos ako agad at pumunta sa bahay ng ate ko. Buti na lang, maagang pumasok yung asawa ni ate. Kaya kahit madilim pa, gising na silang pareho. Ikinuwento ko agad sa kanila yung nangyari. Tapos, pinatulog na muna nila ako doon. Nung magising ako ng tanghali, niyaya ako ni ate na pumunta sa unit ko. Gulat pa ako nung pagdating namin doon. Nasa labas lang ng building si kuya, kaya sabay-sabay na kaming pumasok. Noon ko lang nalaman na malapit lang doon yung trabaho ni kuya. Pero hindi ko pa alam noon kung bakit gusto nilang makita yung apartment ko. Pagbukas ko ng pinto, sinabihan niya kami na huwag nang pumasok dahil may gusto lang daw siyang i-check. Nagantay kami doon. Parang wala pang 5 minutes. Lumabas din si kuya. Sinabihan niya ako na kunin ko daw muna yung mga importanteng gamit ko sa trabaho at doon lang daw muna ako sa kanila ulit. Hindi na ako nagtanong kasi nagmamadali din si kuya no na makabalik sa trabaho niya. Kumuha lang ako ng ilang damit ko, mga notes, pera at iba pa. Tapos sabay-sabay na kaming lumabas. Diretso uwi lang kami ni ate at sinabihan niya ako agad na maghanap na ako agad ng bagong apartment. Hindi daw kasi maganda yung mukha ni kuya nung lumabas sa unit ko. Kaya malamang daw na may iba doon. Pero maghanap na daw ako kung sakali. Ginawa ko na lang. Tingin ko din kasi mahihirapan akong tumira sa bahay na nagparanas ng unang kilabot ko sa buhay ko. Pag-uwi ni kuya, sinabi niya sa akin na meron nga daw entity doon. Hindi lang daw isa, kundi 2 pa. Nakakakita siya, pero wala siyang kakayahang magpalayas. Maitim daw na lalaki, at yung isa ay nakabalabal pa. At sinabi ko nga na nakakita ako ng anino. Pero sabi niya, baka akala ko lang daw na anino yon. Kasi nga, itim na lalaki daw yon. Wala daw muka, pero may katawan. Tinanong ko pa kung multo ba yon. Umiling siya. Hindi daw siya naniniwala sa multo. Pero sa demonyo na nagpapanggap na kaluluwa ng tao, oo. Hindi na ako nagtanong pa. Dahil lalo lang akong natakot sa sinabi niya. Humingi na rin ako ng favor sa kanila na samahan ako kapag meron akong titignan na bahay. Para makita muna ni kuya kung okay tirahan para sa akin. Pumayag din naman sila. Kinausap ko agad yung may-ari ng apartment. Mabuti na lang at mabait yung landlady. Kaya nakuha ko agad yung deposito ko. Mabilis din ako nakahanap ng ibang apartment sa tulong na din nila kuya at ate. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Salamat po kung sakaling mabasa nyo ito. More power po and God bless. Magandang araw, Boss Kira. Itago mo na lang ako sa pangalang Jay. Isa na namang nakakapanindig balahibong kaganapan ang aking ibabahagi sa inyo. Totoong kwento ho ito. Nangyari ang pinagmulan ng storyang ito noong December 9, 2013 dito mismo sa Central Mindanao University sa Marang Bukidnon. Bukod sa iilan, wala po akong third eye. Hindi rin ako nakakakita pa ng mga kung ano-anong mga multo.
maligno o aswang. Kaya hindi ako naniniwala sa mga ito kasi hindi pa nga ako nakakakita ng ganyan. Pero isang kaganapan ang nakapagpaniwala sa akin ito at nakapagsabing nag-e-exist talaga sila dito sa mundong ibabaw. Umaga ng December 9, 2022 noon. Nagtatrabaho pa lang ako sa isang company sa kabilang lungsod. Alas 6 ng umaga noon, andun ako sa may bus stop. Nag-aabang ng bus na masasakyan. Dapat sana rush hour noon kasi Biyernes yun at huling araw bago mag-weekend. Pero ang tanong ko sa sarili noon, bakit walang gaanong tao? Dapat rush hour na nga noon. Hanggang 15 minutes ang dumaan, huminto ang isang bus. Nanibago ako sa bus na yon kasi halatang bago lahat. Walang gasgas o kung ano pa man sa mga parts nito. Mula doon sa bus stop na sinakyan ko hanggang sa susunod, 4 lang kaming pasahero. At ang weird lang kasi sa mga oras na to, punong-puno na dapat yung bus kasi nga rush hour na at araw pa ng Biyernes. Sa pagmumuni-muni ko, napansin kong renovated na lang pala at repainted yung bus na yon. Lumapit yung konduktor sa akin. "Saan po kayo bababa, sir?" "Maramag lang po, SP." Sagot ko. SP o student privilege para may less sa pamasahe. Nang makahinto sa ikatlong bus stop, sabi ko iidlip muna ako. Narinig kong parang may nahulog na metal sa likod ko. Nilingon ko yon para makita kung ano yung malakas na tumunog. Napansin ko rin ang isang pasahero. Alam ko na narinig yon ng konduktor pero hindi niya pinansin. Maya-maya, may sumakay na 4 na pasahero. Pero sa pagkakadinig ko, parang ang dami-daming sumakay at ang ingay-ingay. So umandar na ulit yung bus at nagpatuloy na. Bale, 8 na kaming pasahero nun sa bus. Habang lumalakbay kami, nakaramdam ako ng panlalamig. Parang ang bigat sa pakiramdam na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Sa biyahe, napapansin kong bumubukas sara yung pinto ng bus. Nung una, hindi ko nalang pinapansin kasi gusto ko talagang umidlip. Naisip ko rin na baka dahil na lang din sa kalumaan ng bus yun, kaya nagmamalfunction yung pinto. Dumaan kami sa isang sementeryo at sa oras na yon, narinig kong may umiiyak sa likod na parte ng bus. Nilingon ko agad yun at nakita kong wala naman palang tao sa likod. So binaliwala ko na lang. Nangiidlip na sana ako. Bigla namang huminto yung bus. "Yun, tirik na naman tayo. Yari na naman," sabi ng konduktor. Mga boss, pasensya na po kayo ha. Malapit na kasi tayo sa main gate ng university eh." Tugtong pa niya. Ako naman, napasabi na lang ng ha? Kasi hindi ko naiintindihan yung pinupunto niya. Maya-maya pa ay umandar na ulit yung bus. At sa time na to, napaka-creepy na po nung nararamdaman namin sa loob ng bus. Mas lumakas na at mas dumami na yung humahagulgol na iyakan. May lalaki, babae, may bata, hanggang sa may nangamoy na sunog na buhok. May sigawan pa kaming naririnig. Akala ko pa nga nung una, ako lang yung nakakarinig nun. Pero nadidinig din pala yun ng ibang pasahero. Hanggang sa huminto na ulit yung bus sa main gate. Mula sa bus stop sa kabilang lungsod, 8 lang kaming pasahero. Pero pag hinto ng bus,
merong mga estudyanteng bumaba ng bus. May dalang maleta at ang gara ng amoy nila. Para silang mga amoy sunog at parang mga amoy hukay. Ipinagsawalang bahala na lang namin yon. Kasi university naman, talagang may mga estudyanteng sasakay at bababa. Nung nagpatuloy na ulit yung bus, ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko. Wala naman na yung umiiyak, pero nandoon pa rin yung mga humihingi ng tulong. Tabang, 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 sabi ng mga boses. Tinawag ko yung konduktor, pero hindi niya ako nililingon. Hanggang sa makarating na kami sa terminal ng lungsod. Bago pa man kami makababa, nagsalita muli yung konduktor. Malapit na po tayo sa terminal. Hihingi lang po ako ng pasensya sa inyong lahat sa mga nangyari at naramdaman ninyo kanina. Para lang po sa inyong kaalaman, ito po kasing bus na to ay yung bus na biktima ng bombing noong 2013. Diyan po sa mismong harap ng Central Mindanao University. Siguro naman po nabalitaan nyo yon. Maraming namatay doon. Maraming sugatan. Hanggang ngayon po, nandito pa rin po ang mga kaluluwa ng mga biktima. Nakakasama natin. Sumisigaw at humihingi ng tulong sa tuwing napapadaan tayo sa university. Kaya kung ano man po yung mga naramdaman nyo kanina, pasensya na po kayo. Sana po maunawaan nyo. Salamat po at ingat po kayo. Naalala ko to, Boss Kira. Estudyante pa lang ako noon. First year college ako nung mangyari itong karumal-dumal na pambobomba. Nag-alay ako ng dasal sa malapit na simbahan. Ipinagdasal ko na sana'y makamit na ang hustisya na hinahangad nila. PS po, ako po ay personal na nakikiramay sa lahat ng pamilya at kamag-anak ng mga biktima ng Rural Transit of Mindanao Inc. Bus number 2640 na binomba ng hindi matitinong terorista sa bayan ng Maramag, Bukidnon. Sa harap mismo ng Central Mindanao University. Naway makamit nila ang hustisya at kaginhawahan sa buhay. Inshallah. Yun lang po, Boss Kira. Maraming salamat po at mabuhay ka. So yun nga, nag-stroll kami ng kaibigan ko papuntang Antipolo. Pero syempre, unang destinasyon ay Antipolo simbahan muna. Nung nandun na kami sa simbahan at katatapos lang ng misa, niyaya ko siya doon sa Adoration Chapel. Kasi bukod sa tahimik dun, makakapagdasal ka ng taimtim. Noong pumasok kami lang ang tao. Ang lamig at ang bango sa loob. Amoy langis ng nyog na may pabango pa ata ng poon. Nitong nakaupo na kami at akmang luluhod na sa luhuran, may narinig kaming pumasok sa loob. Hindi ako lumingon para tignan kung sino yung pumasok. Sa halip pumikit ako para magdasal. Hindi pa man ako natatapos sa pagdarasal ko, naramdaman ko na may lumuhod sa tabi ko. Sa may left side ko. Kasi yung kasama ko ay nasa may right side ko. Inisip ko na baka yun yung narinig kong pumasok sa loob ng Adoration Chapel. Kaya hindi ko na masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Kaso maya-maya, nadidinig ko na yung dasal niya. At ang matindi pa dito ay parang ginagaya niya yung dasal na dinadasal ko sa isip ko.
Yung tono ng boses niya, parang tinutuya niya yung pagdarasal ko. Saglit akong huminto sa pagdadasal. Idinilat ko ang mga mata ko, sabay tingin sa altar na nasa harapan namin. Kitang-kita ko sa peripheral vision ko na may matandang babae na parabang nakasuot ng pangmadre. Nakaharap siya sa akin habang nandidilat ang mga mata at nakangangang nakangiti. Yung mukha niya halos nakadikit na sa pisngi ko. Putya pare, ramdam ko yung init ng hininga niya sa kaliwang pisngi ko. Kaya kahit sabihin mo pang sanay na ako sa mga ganitong bagay, talagang kinilabutan pa rin ako. Pinagpawisan ako ng malamig nun. At syempre pa, kahit na alam kong hindi ko magugustuhan ang makikita ko, ay unti-unti ko pa rin hinarap yung babae na yon. At doon siya nawala. Tinapos ko pa rin naman yung pagdarasal ko. Wala na sa tabi ko yung kasama ko, kaya naman lumabas na rin ako sa Adoration Chapel. At noon wala pa rin akong kasamang ibang tao. Paglabas ko sa chapel, nandoon yung kasama ko. Tinanong ko siya kung bakit siya lumabas. Kumunot yung noo niya. Sabi niya, hindi naman daw siya sumama sa akin sa loob. Ang tagal-tagal ko nga daw. Halos kalahating oras daw ako sa loob. Sobrang haba daw ba ng dinasal ko? Baka daw lagpas langit na ang marating ko. Nagtawanan na lang kami nun. Pero grabe yung experience ko na yon. Hindi ko yun ikinuwento sa kanya. Baka kasi magkatakutan pa. Magandang gabi sa iyo, Boss Kira, at sa mga listeners ng Inig Stories. Medyo matagal nyo na po akong listener, siguro 2022 pa. At sa tita ko po kayo unang napakinggan, which is yung asawa po ng tito ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mariam. Isa po akong balik Islam. Gusto ko lang din po sanang magbahagi ng istorya na nangyari sa akin noong ako ay isa pang Katoliko. Pakiayos na lang din po sana para mas magandang pakinggan. Salamat po. Assalamualaikum din po pala sa mga kapatid kong Muslim dyan na nakikinig ng Inig Stories. So simulan na po natin. Nangyari po ito siguro nung mga 6 years old pa lang ako. Hindi ko na po masyadong matandaan. Basta bata pa po ako neto. At doon po ito sa bahay ni na mama. Naglalaro po kaming magpipinsan ng tagu-taguan. 4 po ata kami nung naglalaro. 2 babae po at 2 lalaki. Nagtago po ako nun sa kwarto namin ni mama. Yung pinto po ng kwarto, malapit lang din po sa pintuan ng bahay. Kaya kita po kapag may papasok na tao. Habang nakatago po ako sa pinto namin, sumilip ako sa labas. Pagkasilip ko, may nakita po akong itim na anino na kasing laki ng pinsan kong lalaki at nakatago siya sa likod ng pinto ng bahay. Kaya tinawag ko siya. Sabi ko, "Tin, huwag ka lalabas. Huwag ka maingay. Baka malaman nila kung saan tayo nakatago." Hindi naman ako nagtaka na hindi siya sumagot. Kasi ang iniisip ko nun, naintindihan niya naman yung sinabi ko. At saka baka nga marinig kapag sumagot pa siya. Ilang minuto nang nakalipas nun, kaya lumabas na rin ako sa pinagtataguan ko.
kasi hindi nga kami nahanap nung taya. Paglabas ko, nandun si Tin sa labas. Sabi niya, "Oh ate, andyan ka pala. Akala ko kung saan ka nagtago eh. Hindi kita mahanap. Ako pa naman yung taya." So ako naman, takang-taka ako sa sinabi niya. Kasi nga, nakita ko siyang nakatago nun sa likod ng pinto. Sinabi ko sa kanya yung nangyari kanina at paanong nasa labas na siya ng bahay. Kaya pala kahit ilang minuto na kaming nasa bahay, wala akong nakitang lumabas at nagsalita. Ito naman pong pangalawang nangyari sa akin ay noong elementary pa lang ako. Sa bahay po namin ito nangyari. Inutusan ako ng lola ko na magsaing. Hapon na kasi noon at padilim na. Hinugasan ko po muna yung kaldero na pagsasaingan ko at saka nagtakal ng bigas na sasaingin. Explain ko lang po muna yung itsura ng kusina namin. Ang kusina po kasi namin malapit sa CR. At yung rice dispenser naman po nasa may bandang tapat ng pinto ng CR. So habang nagtatakal ako ng bigas, nakita ko po sa gilid ng mata ko na may babaeng nakatayo sa may pinto ng CR namin at sobrang haba ng buhok niya. Nung una, hindi ko ito pinagtuunan ng pansin kasi baka namamalikmata lang ako. Nagulat pa nga ako nun kasi pagkuha ko ng huling takal, may ipis pa na sumama at buhay pa yung ipis. Habang hinuhugasan ko yung bigas, nandoon pa rin yung babae sa pwesto niya. Ipinigit ko yung mga mata ko nun. Tinagalan ko yung pagpikit. Pero pagdilat ko ulit, nandoon pa rin yung babae. Hindi naman ako natakot, Boss Kira. Natuwa pa nga ako kasi nakakita ako ng gaya niya. Hinintay ko din na tumingin siya sa akin. Kasi gusto ko ding makita yung mukha niya. Nung makapagsalang na ako ng sinaing, bumalik ako sa CR. Pagtingin ko, wala na siya dun. Inisip ko na lang noon na baka kailangan niya ng tulong. O baka may gusto siyang sabihin sa akin kaya siya nagpakita. Nagkwento din po pala sa akin si mama noon na nung 2 years old pa lang daw ako, may nakikita din po siya sa bahay namin. Lagi daw po kasi akong may sinusundan at may tinitignan doon sa kusina namin. Kasi po yung pintuan ng bahay namin, kusina agad pagpasok mo. Naikwento niya po ito noong nakikinig kami ng kuyang. Kasi pinakinggan ulit namin simula sa simula. Simula din po pala nung nagbalik Islam ako. Wala na pong nagpaparamdam at nagpapakita sa akin. Nakikinig din po ako ng kwento habang tinatype ko to. Ang title po ay yung 4th floor. Maraming salamat po, Boss Kira, sa pagbasa nito. Lalo na kung mapapasama sa nginig stories mo. Pasensya na po pala kung hindi nakakatakot. Gusto ko lang din po talagang ibahagi ang karanasan ko. Hindi lang po yan ang kwento ko. Pero sana makapag-send pa po ulit ako sa susunod. Dahil ang susunod na kwento ko po ay yung naikwento sa akin ng amo kong babae sa una kong pinasukang trabaho. Ingat po kayong lahat. Salamat. Good day, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Buknoy. This is my second story dito sa channel mo. Ito naman po, ang first experience ko sa taong may tinatawag nilang third eye. Nangyari to taong 2010.
Noong bago pa lang akong chef sa Dubai. May isa po akong kasama sa kitchen na Pinay. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang May. Hindi niya po tunay na pangalan yan. Ang karakter niya po is napaka-joyful at madaldal na kaibigan. Madali kaming nagkasundo sa ibang bagay dahil sa pagiging masayahin niya. Kaya hindi ko po akalain na meron pala siyang side sa sarili niya na misteryoso. Meron po pala siyang third eye. Kasi in almost a year naming magkakilala, wala pa siyang na-share sa akin noon. Hanggang sa mangyari nga po itong isang insidente sa kusina ng isang hapon sa trabaho namin. Isang normal na araw lang yon. Hindi po kami busy nun. Kumbaga, normalan lang. Bali 3 po kaming nasa kusina nun. Ako, yung Brazilian chef namin, at si May na nasa line namin at nagpe-prep. Tawagin na lang nating Rig yung Brazilian chef namin. Ang setup namin ay ganito. May kanya-kanya kaming ginagawa sa line. At ang nasa gitna ay si May. Nasa kaliwa naman niya ako. At si Chef Rig ay nasa kanan niya na may ginagawa din sa sink. Sa ilalim ng sink na yon ay mayroong malaking space na lagayan ng mga cleaning chemicals. Napansin ko noon na parang hindi mapakali si May. Napapansin ko kasi na pabalik-balik siya at hindi ko malaman kung bakit. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya kasi mukhang may malalim siyang iniisip. Pagkatapos siguro ng pangatlong balik niya, kinausap niya si Chef Rig at hinila ito sa may back area ng kusina. Na-curious ako noon kaya sinundan ko sila ng tingin. May ipinapaliwanag si May kay Chef na parang intense yung pag-uusap nila. Pagkatapos silang mag-usap, bigla na lang umalis si May. Restroom break muna daw siya. Ngayon, eto namang si Chef Rig pabalik-balik na rin sa ginagawa niya. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit napakaseryoso naman ni May na magpaliwanag sa kanya. At mangha siyang nagkwento sa akin na kaya daw pala hindi mapakali si May kanina pa dahil may naaaninag daw siyang bata na nakaupo sa harap ni Chef Rig. Nakaupo daw ito sa ilalim ng sink. Naka-fetal position ito at nakatingin lang kay Chef. Sobra daw ang pagkagulat ni Chef Rig noon sa sinabi ni May. Inamin niya dito na simula daw bata siya, sabi daw ng nanay niya may nagbabantay na daw pala talaga sa kanyang isang bata na palagi na daw palang nakikita ng nanay ni Chef Rig. Kaya daw sobrang legit ang gulat niya na nakita ito ni Chef May. Siya pa lang daw pala ang nakakakita nito, maliban sa nanay ni Chef Rig. At simula nga po noon, marami na pong naikukwento sa amin si May regarding sa mga experiences niya sa third eye niya. At doon na po ako naniwala na totoo pala talaga ang mga taong may third eye. Na minsan gift para sa iba, minsan naman sumpa sa marami. Very much thank you po for reading my story. More power po sa channel nyo. I'll send my next story soon. God bless po, Sir Kira.